of the nation. Pananaksak sa loob ng classroom. Napatay ng kanyang kaklase ang isang grade 8 student sa Parañaque. Sa kwento ng pulis at magulang ng biktima, kapwa inaakusahan ng dalawang estudyante ang isa't isa ng pambubuli. May report si Maki Pulido. Tama po dito sa may kinikini. Sabi ko, anak, napuruan ka! Napuruan ka na! Ano na nangyari sa anak ko? Wala namang kapalit sa tindahan ng buhay ng anak ko. Bakit ganun kadali pinabayaan niyo? Abot langit ang hinagpis ng ginang na yan. Pumasok sa paaralan kahapon ang anak niyang grade 8 student pero hindi na nakauwi. Namatay ang 14 anyos niyang anak matapos saksakin ng kaedad niyang lalaking kaklase. Ayon sa mga pulis, nangyari yan sa loob mismo ng kanilang classroom sa Parañaque. Ilang sandali bago ang pananaksak, nakapagsumbong pa sa isang guro ang biktima. Isa pong teacher doon, lumapit po sa kanya yung biktima. Kasi yun nga po, sinasabi ng biktima, yung classmate nila may dalang kutsilyo at pinagbabantaan siya na sasaksakin. Pumasok ang guro sa classroom para alamin ang sitwasyon. Naglalakad noon sa likuran ng guro ang biktima. Pagpasok po, halos nagsalubong daw po sila doon sa may pinto. Kasi papalabas na po yung suspect. Nung nakita niya yung victim, kinuha yung kutsilyo na nasa bag. Doon na po sinaksak yung biktima. 4 po yung saksak, halos lahat po sa dito po sa parting dibdib. Nakatakbo pa raw ang biktima pero hinabol pa umano ng suspect hanggang sa makarating ang gwardya ng paaralan at pinigilan ang suspect. Isinugod sa ospital ang biktima na idineklarang dead on arrival. Dahil menor de edad ang suspect, nasa kustodiya siya ng DSWD na siya ring magdedesisyon kaugnay ng kanyang intervention. Dala niya yung kutsilyo. May intention talaga siyang gamitin yung kutsilyo at manakit ng tao. Kaugnay sa ugat ng pananaksak, ang sabi raw ng suspect sa mga pulis. Binubuli daw sa school. Kasama na po yung biktima na nambubuli sa kanya. Kaya na nagawa yung ganong krimen. Taliwas ito sa sumbong ng biktima sa ina noong Martes. Ang sabi niyo po sa akin, Mama, sasaksakin ako ng bakla. Binubuli-buli po ako, Mama. Marami po kami magkakaklasmate. Mama, papatayin niya ba ako, Mama? Mama, parang ayokong pumasok. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng pamilya ng suspect. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumagawa naman daw ang pamunuan ng paaralan ng hakbang kaugnay ng insidente at tinitiyak din daw nila ang kaligtasan sa eskwelahan. May mga pinag-aaralan ng hakbang ang gobyerno para maibsan ang matinding traffic. Oras na simula ng EDSA rehabilitation. Alamin yan sa report ni Joseph Moro. Kung pagod ka na sa mabigat na traffic sa EDSA, asahang mas bibigat pa yan sa susunod na buwan. May maagang babala ang gobyerno sa oras na i-rehabilitate ang EDSA. Parang Armageddon po ito ng equipment, marami po tayong tao. Sa Semana Santa, posibleng simula ng EDSA rehab na 50 taon na mula nang huling magkaroon ng major repairs. Tatanggalin po ang lahat ng konkreto. Titingnan po namin ang base. Lalagyan po namin, i-reconcrete po namin yan. I-ayos po namin ang base and then aspaltuhin po namin. Talagang one-time, big-time na repair na EDSA. Isang hirap na lang tayo. Ipinisinta na sa Metro Manila Council ang mga plano pero isasapinal pa ang mga detalye. Ang isa sa mga iniisip na ipatupad dito sa EDSA kapag meron ng rehabilitation, yung odd-even scheme. Bukod pa yan doon sa kasalukuyan natin na number coding. Ang mga suki ng EDSA, kumusta kaya lalo't mababawasan ng lane ng mga pribadong sasakyan sa oras ng rehabilitasyon? Kung sa iba kami dadaan, sir, mapapalayo yung pupuntahan namin paano pag dito sa EDSA, yung drop-off. Kaya paano yan, iikot pa kami. Hindi ko na po alam kung saan dadaan. Magdagdag po ng Skyway. Wala naman daw ipag-aalala ang mga bus commuter. Bibigyan pa rin kasi ng exclusive lane ang EDSA Bus Carousel habang inaayos ang busway. We will keep the dedicated bus carousel. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 sasakyan sa Caloocan City ang nahulog sa drainage na hindi tinakpan ng maayos. Posibleng di raw napansin ng mga driver ang butas na wala ring warning sign. May report si Rafi Tima. Magmamanobra sana sa Mabini Street, Maypaho, Caloocan City ang kotseng yan nang mahulog ang unahang gulong nito sa drainage.
May takip naman ang drainage pero tila bitin, kaya hindi rin natakpan ng maayos. Ayon sa nakasaksi, tila di napansin ng driver ang butas. Walang harang na yung warning device. Pero hindi na ang kotseng yan ang nabiktima. Noong araw din na yun, isang pickup ang nahulog sa parehong butas. Isa lang yan sa mga box culvert type drainage sa Mabini Street na ang iba wala talagang takip at wala ring warning signs. Kinumpirma ng Metro Manila 3rd District Engineering Office ng DPWH na kanilang proyekto. Nakatakda na raw takpan ng mga butas ayon sa mga trabahador. Supposed to be dapat meron siyang nakapaikot na naka-elevate, at least visible siya sa mata ng motorist. Kaya as soon as malaman namin na ganun yung situation, pinayos po namin kagad kay contractor. Ang kotseng ito sa Lapu-Lapu City, Cebu, nahulog naman ng gulong sa ginagawang drainage project. Hindi raw napansin ng babaeng driver na wala itong takip. Nilagyan na ng rectangular blocks ang butas na magsisilbing drainage cover. Pinamamadali na ng city engineer sa contractor ang paglalagay ng takip sa mga line canal sa lugar. Pinababayaran din sa kanila ang nasirang bahagi ng kotse. Wala pang pahayag ang DPWH Cebu 6 Engineering District na nangangasiwa sa drainage project. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagpapalo sa ulo ang isang asong nakatali habang kinukuhanan ng video sa Masbate. Kinala ng isang animal welfare group, ginawa ang karahasan for the content. Yan ang report ni Oscar Oida. Walang awang pinaghahampas ng lalaking ito ang isang nakataling aso sa Mandon, Masbate hanggang bawian ng buhay. Natunto ng grupong Animal Welfare Investigation Project ang lalaki sa video na si Alias Tantan. Tingin ng grupo, ginawa ang video for the content. He was denying at first na hindi niya alam na binibidyohan siya. Pero sabi ko, nagsisinungaling ka kasi nung pangalawang hataw mo ng aso tumingin ka dun sa nagbibideo, parang sinasabi mo na okay na ba? Parang ganun lang sabi ko sa kanya . So, ay hindi ka makaka-escape kasi kitang-kita yung mukha niya doon. Nakausap ng GMA Integrated News sa telepono si Alias Tantan, pero dahil hirap umuno magtagalog, tinulungan na siya ng barangay. Kasi sir, yung aso daw nangangagat, na umahabol ng mga taong dumadaan. Kaya nagawa niya yung ano daw sir, nung nakaraang taon pa yan, sipiti nga siya sa ginawa niya. Kasi hindi naman si sister nakapag-aral ng kaya hindi niya naintindihan yung mata sir sa mga hayop. Kaya sabi niya sir, humingi daw siya ng patawad at hindi niya na daw ulitin. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act si Alias Tantan na may katumbas na 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakabilanggo at multang maaring umabot ng hanggang 100,000 piso. Hinahanap na rin ang kumuha at nag-upload ng video. Naharap din sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang tinderang pinagtataga ang isang aso sa Subic. Naisailalim na sa inquest proceedings ang tindera na nakilala sa tulong ng CCTV. She was also very emotional naman. And it's because nga nagnakaw po ng pagkain yung aso. And just that, siguro out of, I don't know, but it doesn't really justify what she did to the dog. Namatay kalaunan ang aso na kinilalang si Tiger. Nagsisilbing maaral ito sa lahat na ang pagmamaltrato, ang pananakit ng mga aso ay bawal na sa ating batas ng animal welfare. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila ay kinagalit daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon ng komite ni Senator Amy Marcos sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Senator Amy, hindi niya intensyong maging anti-administration ang pagdinig. Matagal na rin daw silang hindi nag-uusap dahil marami anya ang nakaharang. Git ng senadora, walang legal obligation ng Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa ICC dahil walang red notice at red diffusion lang ang meron mula sa Interpol. Nalabag din daw ang mga karapatan ni Duterte dahil inaresto siya ng walang warrant of arrest mula sa local court o utos na dalhin siya abroad. Dapat daw may managot sa pangyayari. Dati nang sinabi ng palasyo na nakikipagtulungan sila sa pag-aresto kay Duterte, hindi sa ICC kundi sa Interpol. Sinabi rin ni Senator Amy na mas mainam nang kumalas siya sa slate ng Pangulo. Sino yung sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung hearing? Is it President? Yes.
Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo, yung mga sagot hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? But on the part of the President, we cannot say that there's a rift. Hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Wala rin po tayong nadinig na anumang... 46 days bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pangangampanya ng mga senatorial candidate para ilatag ang kanilang plataforma. May report si Ian Cruz. Serbisyong tubig ang tinalakay ni David De Angelo sa San Jose del Monte, Bulacan. Dumalo si Angelo de Alban sa Kaamulan Festival sa Malaybalay, Bukidnon. Pag-iwas sa droga sa pamamagitan ng sports ang advokasya ni Senator Bongo. Nag-motorcade naman sa Quezon City si Raul Lambino. Pailaw sa Lubok River sa Bohol ang pag-aaralan ni Senator Lito Lapid. Dumalo sa pagtitipon ng barangay official si Congressman Rodante Marcoleta. Nakipagpulong si Sunny Matula sa health worker sa Roa City, Capiz. Nag-motorcade sa Caloocan si Manny Pacquiao. Panawagan ni Kiko Pangilinan sa gobyerno tugunan ng issue ng overstock rice ng NFA. Sabi ni Ariel Quirobin sa criminology graduates, protektahan ang konstitusyon. Nakisa si Senator Francis Tolentino sa Women's Month celebration sa Taguig. Nangampanya sa Malabon si Congresswoman Camille Villar. Pagpapalakas sa agrikultura ang isinusulong ni Benhar Abalos. Nakipagpulong si Aline Andamo sa mga nagpoprotestang magsasaka sa DAR. Kabuhayan ng maliliit na mangingisda ang sinusulong ni Bam Aquino. Isinusulong ni Mayor Abby Binay ang pagpapaigting ng bakunahan kontra tigdas. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 taon daw na nakaranas ng pagkabulag ang aktres na si Maureen Larazabal matapos makatulog suot ng contact lens. Ang paliwanag at tips ng eksperto sa pagsusuot ng contact lens sa FitTrack ni Von Aquino. Siyam na taon ng cosplayer si Jada Tyrese Bete at malaking bagay raw ang pagsusuot ng makukulay na contact lens para ma-achieve ang ginagayang character. Na-enhance po kasi yung features ko po. Dahil yung mga anime po, diba na malaki po kasi yung mga mata nila. Pero minsan sa tagal ng event, naiirita na raw ang mga mata niya sa contact lens. May pagkakataon pa raw na nakatulog siyang suot ito. Nasa kotse ako, tapos nakakatulog na po ako. And dun ko palang ma-realize pagising ko, ay suot ko pa yung contact lens ko. Tapos dun ko lang makikita ng pula na yung mata ko. Minsan na rin daw itong nangyari sa aktres na si Maureen Larazabal. Sa isang episode ng Lutong Bahay, sinabi niyang 2 taon siyang nabulag dahil sa nakatulugang contact lens. Tumitigas yun, di ba, pag hindi ka nag-drops. Gasgas yung cornea. Exactly. Na-slit open ko yung cornea, pinasukan ng Pseudomonas. That bacteria will melt your eye in 24 hours. Pag open nila, puro pus. Tapos wala na siyang itim. Nag-transplant ako. Ayon sa cornea and external eye disease doctor, tumataas ang risk ng pagkakaroon ng impeksyon sa mata kapag nakakatulog ng suot ang contact lens. Hindi nakakahinga yung cornea, no, sa yung oxygen kasi galing sa sa hangin, So kung nakalagay yung contact lens tapos nakapikit pa at magdamag, nagiging prone sa injury at saka yung injury na yon madaling pasukin ng infection. At kapag malubhan ang impeksyon, tuluyang numinipis yung cornea hanggang sa mabutas. So pagka nabutas yung cornea, lalabas yung yung fluid galing sa loob ng mata, kailangan agad-agad maisara yung butas ng ginagamit. Isa na dito yung yung pagta-transplant ng cornea. Karaniwang sintomas ng impeksyon ng tila may puwing sa mata, pagluluha, pananakit at pamumula ng mata at pagkasilaw sa ilaw. Dapat namang ipasuri sa doktor kung magtuloy-tuloy ang sintomas kabilang ang irritation, dryness o panunuyo ng mata.
pagkakaroon ng maliliit na umbok sa lining ng mata, at pagkagasgas ng cornea. Para maiwasan ang komplikasyon sa pagsusuot ng contact lens, payo ng doktor dapat maghugas ng kamay bago magsuot o magtanggal nito. Sundin ang tamang schedule ng pagpapalit ng contact lens at kumonsulta sa doktor bago gumamit nito. Mainam din daw na isuot lamang ang contact lens sa loob ng 10 to 12 hours kada araw. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsasagawa ng acrobatic maneuver ang 6 na Alpha jet na yan sa France nang 2 sa mga ito ang nagsalpukan sa ere. Nakalipad pa ang isa, pero bumulusok naman sa lupa at sumabog ang isa pa. Ligtas naman daw na naka-eject ang 2 piloto at isang pasahero ayon sa Ministry of Defense ng France. Wala ring napaulat na iba pang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan ang sanhi ng banggaan. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.